What's up mga kabiyahe? Dito kami ngayon sa may Petron sa Towerville. Set up lang ako ng ating camera. Yan. Kasi punta kami ngayon ng Queen Bee. Kami ng Queen Bee ni Commander mga kabiyahe. Mamumundok naman kami. Ay, nakalock. Gaglabas ka, mahal? Wag umulan mamaya mga kabiyahe para ma-enjoy natin doon. Maganda rin ang city light doon pag gabi mga kabiyahe. Tanaw ang buong Kamay Nilaan. Yan na, mahal ko. Okay, let's go na mga kabiyahe. Check ko lang ulit ang ating camera. Okay. Gantong senaryo mga kabiyahe, kailangan mo na mahabang pasensya. Kasi isang pagkakamali lang pwedeng bawiin yung buhay na pinahiram sa'yo. Ayan, open, tira. Ang galing! Ang galing! Wasteable naman si Queen Bee sa Google Map mga kabiyahe. Dali pagdating mo dito sa may Igay, papasok tayo dito sa may Igay Road, kakaliwa tayo. Wasteable naman siya, ang pangalan niya Queen Bee Pool and Campsite Resort. Bali pangalawang akyat ko na to mga kabiyahe sa Mount Balagbag. Nakalimutan ko na yung unang punta ko kaya naka Google Map tayo. Lumampas kasi tayo sa may lilikuan na kanto May kanto kasi yun sa dulo mga kabiyahe. May kanto ang lilikuan pa kaliwa, paakyat ng bundok. Dahil pag dumiretso ka, pag di mo napansin yun, dumiretso tayo, makakarating tayo sa Montalban, Rizal. Ano ka nasisira, ulo? Ito rin ang daan mga kabiyahe papuntang Padre Pio. Yung may statue ni Padre Pio na 100 feet ata yun. Dito rin ang way no? Ayan mga kabiyahe. Ayan, may signage ni Padre Pio. Diyan ang daan papasok kay Padre Pio. Ganda ng bundok mga kabiyahe Alam mo, isang malaking painting.
ng huling barangay ng San Jose del Monte mga kabiyahe, itong Likaw-Likaw. Dahil pagtagos na ito, andito na ang boundary ng Rizal. Tingnan nyo yung nasa waiting shed mga kabiyahe. Governor Inares na. Ibig sabihin Rizal na to, Rizal na tong part na to. Hindi na siya San Jose del Monte, hindi na siya Bulacan. Yeah. Pagdating dito mga kabiyahe, kakaliwa na tayo. Pag diniretso nyo to, ayan ang papunta ng dam site sa may San Isidro, Montalban, Rizal. Rough road dito mga kabiyahe, pero banda sa unahan nito, natatandaan ko may sementadong kalsada. Di totoo yan. Bola lang yan. Pero itong part na to, rough road dito eh. Parang may naamoy ako hindi maganda. Dito tayo sa gilid. Buti na lang, may tuyo pa. Kasi sinasabi ko mga kabiyahe, kung umuulan, mahirap dito kasi madulas ang kalsada. Extra thrill to mga kabiyahe, napalaban na naman si Debbie sa ahon. Paahon na, lubak pa. Kaya nga, ikaw alam kung magaling ang tsamba mo, malakas eh. Oo, kayang-kaya ni Debbie to mga kabiyahe. Basic na to mga kabiyahe kasi nakapag-Cotto Mines na kami. Basic na lang tumaagad tong ahon. Yun nga lang sa Cotto Mines hindi naman paahon. Pero yung lubak ganito rin. Alright mga kabiyahe, lumalabas na naman ang aking riding skills. Kilometers na lang mga kabiyahe. Ganda oh. Oh. Lalo yan pag nasa bundok na tayo mga kabiyahe. Ang ganda ng mga tanawin. Bali nag-timelapse ako dito mga kabiyahe para hindi masyadong humaba yung record natin. Para sa akin mga kabiyahe, hindi rin naman ganun kalala yung mga lubak. Minimal pa to para sa akin mga kabiyahe kasi mas lubak talaga yun sa Cotto Mines, mas malalaki yung mga bato. Kaya para sa akin, sa mga nakapunta na sa Cotto Mines, basic na lang sa inyo tong rough road na to. At saka hindi rin siya ganun kahaba, nasa mga 2 to 3 kilometers na lang to mga kabiyahe hanggang doon sa barangay. Panis, mga kabiyahe, panis tayo sa lokal. Parang lumulutang yung gulong ni kuya sa lubak mga kabiyahe. Talagang sanay na sila dito.
kabiyahe, may nakasabay tayo, parang doon din ang punta nila. Hindi lang natin sure kung sa may Queen Bee rin sila pupunta mga kabiyahe, pero marami kasing nakatabing campsite din dun sa Queen Bee. Hindi lang siya yung campsite dun mga kabiyahe. Sa ganitong uri ng mga kalsada mga kabiyahe, dito masusukat yung riding skills ng isang driver. Kagaya nun nila sir, na-overtaken namin sila dahil nagpapahinga lang sila. Pero na-meet up ko sila mga kabiyahe dahil sa Queen Bee rin ang punta ng mag-asawa na yon. Bali si sir na driver, naiakit niya yung motor niya sa Queen Bee. Pinayagan siya ng barangay pero pinapirma siya ng waiver. Yan, ito sinasabi ko mga kabiyahe. Hindi siya buong rough road. Dahil pagdating dito, ayan nga, sementado na. Pero natatandaan ko nun, naputol pa to. Naputol pa tong sementadong kalsada na to. Pero hindi na ganun kalayo. Kasi sa may barangay, sementado naman ang kalsada. Hindi ko rin inaasahan mga kabiyahe na itong couple rider pala sa harapan namin ang makakasabay namin paakyat sa Queen Bee. Bali sila yung magiging kahati namin ni Commander mga kabiyahe sa tour guide. Ay, hindi na. Andito na tayo sa barangay mga kabiyahe. Okay. Bali, dito na natin iiwan tong ano natin, motor. Dito na natin iiwan si Debbie bago tayo aakit sa bundok. Magandang hapon po. Naka-reserve po kami kay Queen Bee. Sige po. Okay. Pwede ko na po i-park? Okay. Ate, pwede ako dyan? Oh, thank you. Nagulat ba kita? Gunggong! Barinig kita sa mukha! Yon, maganda na pwestuhan natin mga kabiyahe. Maganda na pwestuhan natin. Nasa semento tayong park. Umulan man, hindi lulubog ang ating center stand. Kasi dito ano lupa yung ano nila. Mag-set up lang ako mga kabiyahe. Bali magbabayad na kami doon, magpaparegister. Update ko kayo mamaya mga kabiyahe. Bye bye. What's up mga kabiyahe? Bali galing dun sa may barangay hall, nagbayad kami ng 350 pesos para sa tour guide paakyat ng Queen Bee. Kasi hindi po nila ina-advise na iakyat yung motor, para na rin po sa safety ng mga bibisita dito sa Mount Balagpag. Tapos nakabudol kami mga kabiyahe, may kasama tayo taga Marikina. Nakabudol tayo mga kabiyahe, no? Dapat dalawa lang kami ni Commander magbabayad sa 350. Kaso may kaibigan na agad tayo, may kahati kami sa 350. Bigyan ko kayo ng update mamaya mga kabiyahe. Medyo malalakas pa kami ngayon nakakalakad pa mamaya pag nagpahinga kami. Bye bye. Nag-stop muna kami dito mga kabiyahe kasi si Commander di na makahinga si Commander sa hingal. Aray ko! May habal naman dito, pwede mag-arkila ng habal mga kabiyahe. 150 isang tao, saka isang sasakyan lang din yun. Magkano po yung habal pa sa 150 daw madam. Naka 1/4 na kami mga kabiyahe. Bakit na yung puson mo na pag-habal? Update ulit ako sa inyo mamaya mga kabiyahe. Siguro pag nandun na kami sa taas.
Bale, narating na rin namin mga kabiyahe itong paanan o yung entrance paakyat ng Queen Bee. Sobrang napagod na dito si Commander mga kabiyahe, kaya kung mapansin nyo, sa kanya ko na lang pinahawak yung camera at ako na bumuhat ng lahat ng dala namin. May mga nakasabay rin kaming mga ibang guests, mga may edad na rin mga kabiyahe, pero kaya naman na akyatin eh. Beginner friendly pa rin tong Mount Balagbag para sa hiking mga kabiyahe. Kaso syempre sa mga tulad nating hindi naman sanay sa mga ganito na mga akyatin, talagang hihingalin tayo. Bali mga kabiyahe, nandito na kami sa may pinaka-campsite sa may Queen Bee Pool and Campsite. Dito siya sa may Mount Balagbag. Medyo mataas yung mga lakarin mga kabiyahe, rough road. Pero yung part dito paakyat na sa may Queen Bee, sementado naman yung kalsada. Kumbaga sementado yung lalakaran mo kaso paahon. Tapos ayan ang area. Yan. Paggabi dito mga kabiyahe, may city light. Sa ngayon ay alikabok pa yung makikita nyo sa view. Ayun rin yung mga camping area, yung mga swimming pool area mga kabiyahe. Hindi lang ako sure kung gaano siya kalalim, pero safe naman dyan mag-swimming mga kabiyahe. Hello po. Yeah. Isa sila sa mga nabudol na walang lalakaring mataas. Yan. Hello po. Yan. Dito tayo mga kabiyahe. Narient na kami. Pero i-register na lang, tapos mamaya mga kabiyahe papakita ko sa inyo yung na-avail naming room worth 1,000 pesos for 22 hours mga kabiyahe. May sarili na siyang CR, then electric fan lang, hindi siya air condition room. Tapos since couple lang kami, magbabayad lang kami ng 200 pesos para sa cooking area. Included na dun yung mga kaldero, kawali, pati yung gas stove mga kabiyahe. Update today ako sa inyo mamaya. Bye bye. Ayan mga kabiyahe, kailangan lang natin mag-register. Yeah. Yung cellphone ka, Tip ko lang sa inyo mga kabiyahe, tatadtarin nyo sa Queen Bee sa message kasi sa sobrang dami nag-i-inquire, halos di na nila ma-replyan. Siguro nakukulitan na sila sa akin. Yeah. What's up mga kabiyahe? Ito yung natuluyan namin sa Queen Bee Cabin A. Papakita ko sa inyo yung loob. Bali naka electric fan lang to mga kabiyahe. Worth 1,000. Good for 22 hours. Tapos may sarili siyang CR. Yan. Sarili siyang CR. Tapos paglabas mo mga kabiyahe, ayun ang city light. Ito ang dinner namin ni Commander. Wow! Ayun ang request niya. So ayun ang city light mga kabiyahe. Maya mga kabiyahe, bababa kami sa pool kasi preparein muna namin syempre yung mga kakainin namin. May table din dito sa labas mga kabiyahe. Sulit dito yung 1,000 mo. Yun nga lang, maglalakad ka syempre. Bawal yakit yung motor for safety rin ng mga guests. Tapos huwag lang sana umulan mga kabiyahe, pero I suggest kung papasyalan nyo tong Queen Bee, mas maganda ng weekdays. Kahit saan namang resort mga kabiyahe, mas magandang weekdays kasi konti ang tao. Ito kasi Sabado, weekend, kaya medyo maraming tao mga kabiyahe. Pero inorient naman kami kanina, bawal ang speaker dito kahit anong oras para hindi nakakagambala sa mga ibang guests. Balikan ko kayo mamaya mga kabiyahe. Mag-iihaw lang ako. Bye-bye! At ganito naman kasolid ang city light mga kabiyahe. Napakaganda, kitang kita
makikita mo ang buong kamay nila. Ayan. Madilim sa view deck mga kabiyahe, pero nakita niya namin yung city light. Ayun, ang city light. Ito yung kanilang pool. 5 feet to 7 feet. Maliligo namin mga kabiyahe. Tapos namin magkapunan ni Commander. Papalit lang kami ng damit kasi may dress code sila sa swimming pool. Punta kayo dito kasama yun sa orientation. Yan. Pag may mga nakalimutan kayong bilhin mga kabiyahe, meron sila ditong mini sari-sari store. Bale kinabukasan nito mga kabiyahe, pagtapos namin mag picture ni Commander, nagprepare na rin ako ng almusal kasi dito pa kami aabutin ng pananghalian mga kabiyahe. What's up mga kabiyahe? Tara almusal tayo. Silog. Hagsilog pala to mga kabiyahe. Nakapag-swimming na ako kanina. Si Commander ayaw kasi nilalamig siya. Yan. Have a great day mga kabiyahe. Bye-bye. Masarap din paminsan-minsan mga kabiyahe yung mga ganitong klase ng naturescape. Ito yung mga bagay na dati napapanood ko lang sa iba pero ngayon kami na mismo ni Commander ang nag-e-enjoy. Ito ang klase ng kayamanan na hindi kayang nakawin ng sino man mga kabiyahe. Patuloy natin punan na magandang istorya ang buhay natin. At hanggang dito lang muna mga kabiyahe. Hanggang sa mga susunod na biyahe ni Debbie. Lagi niyong tatandaan na sa bawat biyahe may istorya.